Super! This is game 2, guys. Onyx Philippines laban sa Megatron Alpha. So, King Kong with the Nolan Stick para din sa ating laban. And Brusco ay tutulong. So, nag-release siya dito para mas mabilis yung pagkuha. Ang natatakot ako dito para sa Megatron Alpha, pag hindi nila tumatawid, kahit sa mid-game pa lamang, malaki na kalamangan ng Onyx Philippines. Mahihirapan sila at mahihirapan mapabot sa late game, mapabot yung power spike ni Moreno tsaka ni Eman. Kasi so far, sobrang agresibo na pwede natin makita sa Onyx Philippines ngayon. Oo, and speaking of, ay sumasagot din ang bigat ng Alpha. May kita natin more on cooldown reduction ang gustong gawin dito ni Brusco. At naka-concussive blast din, so expect talaga na magiging aggressive si Onyx Philippines. Grabe rin mga pokes ni King Kong sa mid. Ayun o, tinan nyo naman yung pwesto. Parang nagkakasamahan na talaga agad. Grabe, brawl na brawl nga talaga yung kinasanayan ng Onyx Philippines. Ngayon, taklo sila kagad rumorotate. Hindi nga nila alam kung saan nagtatago si Kirk. Ayun na nga yung bato. On to Luke, pero sumasagot din naman si Super Ken with the first blood on to King Kong. Bumawi din naman etong si Kirk. Napitas doon si Light, pero mas favorable yun para sa Megatron Alpha. Oo, kasi si King Kong yung napatay nila eh. Tsaka dahil doon na medyo madedelay kasi nauna na kanina si King Kong na mag-level 4. Noong level 4 si King Kong, magle-level 4 pa lang si Super Ken. Pero dahil nakakuha ng kill, si Super Ken pa nakakuha ng kill, expect na mas mataas na slight yung XP dito ni Super Ken. So makikita naman natin dito sa may top lane, pinapababa ni Ken Ray Minion Wave. Kasi alam niya na pagdating sa poke, medyo mas mataas yun sa kanya. Pero mas malikot kasi yung 1-1 early game. Grabe si Kirk. Si Kirk walang pake, no? Tatambay talaga yun sa pwesto ng jungle ng Megatron Alpha. Running out them habang si habang si King Kong naman makakuha ng unang bago. Grabe, no? Sobrang ganda ng rotation ng Onyx. Kasi kanina pa ito ginagawa ni Kirk. Game 1 din. Oo. Yung iniiwan niya talaga yung lane niya. Parang wala siyang pake kahit hindi niya makuha yung mga XP na kailangan niya. Talagang trabaho is trabaho lang para kay Kirkitek eh, oh. Oo, kasi kanina, nung nakuha ng Onyx Philippines yung turtle, si Luke kakaklear pa lang dun sa may bottom lane. Tapos si Kirk nandun sa may purple. So very different ang rotation ni Luke saka ni Kirk actually para din sa ating laban. Onyx Philippines again, nag-aantay lang muna ng perfect timing. So far for King Kong dito ay nakakabig pa rin. O mas mataas na yung level niya against Super Ken now. So expect later on kung, or titingnan natin. Hindi ko nabantayan kanina kung level 950 ay 9 minutes 15 eh. Actually, hindi din ako sure pero hindi din ako magtataka kung yun nga yung case. Pero dito mo na makikita kung ba't ang bilis mag-rotate ni Kirk ko. 3 second skill lang tapos sa proc ng concussive blast. Clear na kaagad yung minion wave eh. Oo. Napilitan na rin tuloy si Light na pumunta doon sa may XP lane. Ay! Oh, diversion to an engage to Onyx Philippines. Makakuha na naman nila si Super Ken. 4-man swing para sa Onyx Philippines at nasa kanila na sobrang kalamangan with a 1.2k gold lead. Oo, kung sasabihin ng iba na parang 1k gold lead pa lang, malaki to guys for 3 minutes. Kasi, mas lalo na pag sa Onyx yung may hawak ng gold lead. Oo, kasi dapat pantay pa yan eh. Diba? Parang ang lalamang lang if nakuha na ng isang big turtle. So dito malaki na yan and look at Brusco, diba? Parang okay, narinig, ang comms na dyan, boss nag-retry. Nag-retry yung si Super Ken. So, wala siyang retry before this turtle objective. So, pwede din kumuha na ng purple si King Kong. Ayun, nakuha niya nga. So, walang purple si Super Ken. Ayun na. Gugutumin na niya. 2 level gap na kagad si Galing. Si King Kong. Considering na first blood ni Super Ken si si King Kong kanina. Ang ganda-ganda nung dito. Nung ginawa din ni Brusco na first niya mag-retry. Dahil alam niya na pupwesto sa may red. Threat na agad siya nakapwesto siya dyan. Easy turtle para sa Onyx Philippines. Ang hirap ng buhay dito ni Moreno para mag-stack. Kasi meron ka ng Brusco na naka-jawhead, may Kirk ka pa na nakatambay sa jungle ng Onyx Philippines. At kung hindi ka nag-ingat, tas nasa bush si King Kong, isang combo lang, tunaw ka na kaagad, magsisilyan ka eh. Oo, mapapaisip ka na lang din talaga. So, kung ikaw dito bigat na Alpha at gano'n kalaki kalamangan, kailangan mag-ingat! Ayun o. Maski si Luke, pinombo lang doon ni Kirk tsaka ni King Kong, pitas na kaagad. Paano pa kaya si Moreno, diba? Op! Okay. Umuldi doon si Light, pati na rin na crossbow tank coming in from Eman. Kaso ang problema, wipe kila Kela, Super Face. Wala din naman si Brusco. Super Ken dito na para kumuha ng crab coin. Pero Onyx Philippines pa rin. Parang unbothered pa rin. Parang wipe ko kahit sumusugod na yung Megatron Alpha. Oo, ayun na naman si Kirk Si Kirk na talagang napunta na sa ibang pwesto at meron pang
TP ni TP! Okay, tumipi na kasi Super Prince dito with the diversion lane. Hindi nalalampas na napunta si Kelra versus Kirk. Si Tugo nag-front, forcing Luke to retreat. Onyx, yun yung yun yung difference ng Super Prince Louie versus Moreno Louie. Mas active yung diversion ni Onyx ni Super Prince. Nagagamit niya na pang biglaan. Uy! Napitikan pa si Eman doon. Pero wait lang, si Luke para naka-ready yata anytime sino sisipain niya. Pero maagang nakaalis si Super Prince. So, habang nangyayari yun, guys, lumalaki na ang kalamangan ng Onyx Philippines at makakasira pa nga ng tore si Kelra doon sa itaas dahil na yun sa pagtambay ni Kirk tsaka ni Super Prince. Alam mo yung pwesto ni Kirk? Parang siya na talaga yung post 5. Nakakalito, no? Oo. Di mo din sigurado eh. Kung sino ba talaga yung room kay Brusco tsaka kay Kirk kasi pareho silang active sa mapa. Diversion doon para sa baba, Okay, walang tao. Okay. Ano na sila? Magtatago lang sila dyan kung sino unang sisilip. Okay. Chinek lang. Kasi nakapwesto naman si Kirk sa may turtle eh. Pero, ibibigay mo ng ng Onyx yung turtle? Hindi. Makakahabol si King Kong. Ang ganda ng ginawa ng Onyx Philippines doon. Doon mo makikita yung macro presence nila, no? Countdown yung turtle, 10 seconds. Pumunta sila sa opposite lane kasi nag-diversion sila doon kasi alam nilang lugi yung pick-off alpha, baka hindi kumontes. So, tatry sila kumuha ng pick-off ngayon at parang si Luke nga yung magiging pick-off ng Onyx. Tapos si Kirk dumedire-diretso pa para i-zone at mga players. So, habang nangyari nakasira ng tore, may TP na naman. Saan naman sila pupunta? Doon sa baba, pero wala ata silang mahuhuli. Teka lang, Keller pumasok na. Tinulak si Eman. Grabe, pag si Super Prince may hawak na Louie, parang laging exclamation point yung reaction ko. Grabe yun, men. Isipin mo pag meron lang nahuli ng onti sa Bigaton Alpha, mapapasigaw ka talaga. At saka isipin mo, nung tumitipi siya, hindi pa nga kompleto yung buhay niya rin eh. Parang halos wala siyang buhay nun, di ba? Ay! Okay. Ayan! Ganda na pag-cancel doon ni Kela ng Spear of Misery niya. So ngayon, Bruce, kung may nabato, tutumba si Eman. Isunod mo na si Luke. King Kong hindi pa rin tapos, nag-gauge pa forward. Ang ganda ng stun ni Kirk doon. Sumama pa nga yung Spear of Destruction coming in from Kela para patumbahin si Super Ken. Tatlong nawala sa Bigaton Alpha. Super Prince hindi pa nga tapos. Tinitipian dito si Moreno. Tinipihan ni Super Prince si Kanina Moreno. Ay! Okay. Bawal maglakad yung Ayaw maglakad ng Onyx Philippines. Why walk kahit walang chip dahil kay Super Prince? Parang dapat, feeling ko pag Y-walk yung ulti ng Louie ni Super Prince eh. Naka-Y-walk yung ganyan kasi talagang teleport. But anyway, Blood Wings, meron sipa, pero meron Purify si Kelra! Grabe! Kahit si Kelra mismo ang kunat! Hindi na burst down ng Bigaton Alpha yung nasipa ni Light doon. Laki ng lamang din kasi, so expect natin na medyo kulang pa talaga yung damage dito ng Bigatron Alpha. So, ang hirap nito kasi even Brusco naka-ready anytime sa pag-i-check. Oh, wait lang, sa likod! Okay, Light nakaset up. Play. Kelra, mapipitas niya doon. Walang Purify itong si World Standard. Kaya naman, Bigaton Alpha with a favorable shutdown. Kapalit naman ang buhay ni Luke. Solid din yung comms niya doon, ni Light tsaka ni Eman. Tsaka, kasi alam nila na na walang Purify. Ginamit ni Kelra kanina sa may top lane para makapag-dash out. Oo. So, 8-3 score natin. So far lamang pa rin naman dito ang Onyx Philippines. Merong next na objective. Ang ganda lagi ng minion flow ng Onyx Philippines. Bigaton Alpha naman as long as they give space or enough space for Eman, kaya-kaya nila yan. Parang hindi na bumababa yung minions ng Bigaton Alpha. Oo. Parati na lang nandun malapit sa inhibitor turret nila. First Lord, nag-spawn na nga. Level 15 na. Si King Kong. Bago mo mag 9 minutes, okay, pumasok with the gauge. Hindi pa nga nilalabas yung fracture niya. Ay, Eman! Pero kalahati kagad yung buhay ni Luke. Eman, tinristakan si King Kong, pero effect. Grabe, tapang din ni Eman, no? Kasi kung naproc niya yung ulti niya doon, mamapatay niya si King Kong. So, laban na to guys ng, sabihin na natin pagpulso sa laban, but sobrang bilis na pagkuha sa Lord. Sinolo Lord ni King Kong. Parang parang nag-deadlift. Wow! Nag-GG! Nag-GG, grabe ka na siya. Dinedlift niya yung Lord, guys. Na i-workout niya yung mga sasya doon. But looking at the items, even si Kirk pala dito ay may Blade of Heptasis, Thunderbird, Blade of Heptasis. Imagine yung damage na nadideal niya. Kaya naman, 302 ang kanyang KDA. So, Lord March in dito sa may bottom lane. Yung position ni Brusco, parang pangbiglaan niya. Grabe si Super Prince. Ay! Doon sa baba, teka lang. Parang nahuli nga ata si Eman bigla.
Kahit gagawa sana ng play yung Bigatron Alpha doon, pero ang problema, handa sila Kelra. Luke bigla tumambad naman sa kamay ng World Standard. A double kill for Kelra. Super kill na lamang, pati na rin Moreno ang natitira. Para sa Bigatron Alpha, may Lord pang nagmamarcha for Onyx Philippines sa bottom lane. Okay, so eto na, kahit Tori dito sa may bottom lane, masisira na nga nila. 8 seconds bago mabuhay yun si Eman, parang hindi lang nila madedepensahin kasi may between silang Lord! 10 minutes, 30 seconds, nagka-tower lock na nga dito si Kelra. Tinatry ng Bigatron Alpha makadepensa, pero ang problema Onyx Philippines masyadong malakas. They're just too damn good, sabi nga ni Naisu.